WPP na tayo. Ano ba yan? So, number 1A, DSWD. So, responsible. Ang tanong po dito is all about agency. So, kind like what agency is responsible for anti-core poverty. Actually, ang layo-layo naman talaga ng mga sir, ano yung nadagdagan tuloy discussion ko. So, di ba, meron tayong tatlong tatsolo. Purpose, listahanan, at saka kapit-bisig. Purpose, alam mo na yan, ano yan? That's a law. That's an institutionalized anti-poverty alleviation program ng DSWD. So, sometimes din class, tinatanong ka ano daw yung kaibahan ng program at project. Ay, sobrang sisiw, no? Pag sinabi nating Pantawid Pamilyang Pilipino program, yung mga umbrella niyan, sometimes may mga madaming mga project. Kasi pag project kasi, short term lang. No? O DAR, ano yan DAR? Agrarian Reform. Hindi pa tayo nagpapagawa ng mga dam. DPWH, no? Department of Public Works, Highways. Sir, ano yung, bakit hindi D? Kasi itong CO, hindi po yan, no? It's more about community organization aspect ng DSWD. A yung sagot. O number 2, sinabi ko na to D. Ang atin dito is list inapplicable. So gusto kong itatag sa mga isip natin class, nasa board exam, baka magkamali kayo ng mindset. Akala nyo kasi, mga tama lang ang hinahanap sa board exam. Ay maling-mali ka pa ganyan. Pinapahanap ka rin ng mga mali. Pero dito, pag sinabi nating inapplicable, hanapin mo yung mali, di ba? Pero pag ilagyan siya ng list inapplicable, ibig sabihin, medyo mali lang. So, kaunting mali. So, tama yung hahanapin mo dito. So, D ang sagot. Okay, 2, D. Number 3, supervision. Actually, ito talaga yung triarchic characteristic ng supervision. Meron siyang administrative. So, hindi po pwede A or C yung tamang sagot. Kasi administrative lang yan. At hindi rin pwede B. Ano yung B? Management. Actually, management is all about administrative and educational. Diba, pag manager ka, may admin task ka rin, educate mo sila. It's not more about support. Pero supervision talaga, sinusuportaan mo sila. Diba, kung manager ka, parang ikaw yung boss, merong mga subordinate. Iba po yung management at supervision. Kasi ang kaibahan po nilang, ano yung kaibahan ba? Ang kaibahan ng management at supervision, sa supervision po may, di ba, super. Wala natin support. O yun yung kaibahan na, mayroong soap. Yan lang talaga yung kaibahan ng management at saka supervision. Ang supervision po, may supportive function. You get me? Okay. Kasi sa management naman talaga, example, manager, yung mga kilala akong manager, hindi naman sila more about hands-on. Yung supervision kasi, di ba, nag-practicum tayo. Di ba, example, yung manager kasi, sa corporate setting siya nangyayari. Alam mo naman, pag corporate setting, parang utos-utos lang. Ito yung gawin mo. Ito yun. Iba po yung supervision. Kasi yung manager kasi, positional. Tiwala sa position ba? Yung supervision po, class, ina-advisean mo talaga yung tao, mini-mentor mo talaga, yung na-experience mo dati, yun talaga yun sa kanya. Ano yung tawag dyan? Diba supportive yan, diba? Okay. Diba, sino nakapunta sa inyo ng Jollibee? No? Nakapunta ng Jollibee? Diba yung manager nakatayo lang? Iwan ko, no? So, yan talaga yung duty ng management. To manage. Sometimes wala nang supportive.
Okay? 4. O exempted sa BAT. O A and B. Okay? O senior citizen and parang nagkamali ako dito. Sorry. Kamali ako ng wording. Baliktad to. Okay? Ang tamang sagot dito ay i-bonus na lang natin to. Okay? Kasi talaga, yung hindi ko, ang sagot dito ay A and C. Nabaliktad ko yung dalawa, di ba? Di ba same lang naman yung elderly at senior citizen. Yan yung perks nila, di ba? Okay, klaro ako, class. Nagkamali ako dito ng type, ha? Senior citizen talaga. No, hindi po exempted ang kuan. PW. Hindi po exempted. Ang tanong kasi ay about tax. Well, sa mga establishment, meron silang priorities. Sila na yun. Kasali yun lahat dito. Kasali lahat. Pero mostly talaga, yung exempted lang sa VAT ay yung matatanda. Okay? Matatanda lang talaga. Elderly at saka senior citizen. Next. Klaro ba? I believe alam nyo na to. Na ganito talaga. Matatanda lang. I'll check it. Five. Cash for work project is already has been especially in positioning set down. In previously provide guidance for this. Ano yun? So yung binibigay po ay, ito na din yung sagot. 75% po ng sweldo nila ang binigay. Okay? Okay, 75%. May chat dito. Okay, tama pala. Tama pa tayo. Tama yung sabi like A and B. Public Act 1674. Tama pala yung sulat natin. It is an PWE. So, tama pa tayo. Tama yung PowerPoint natin. Akala ko kasi nagkamulbuho siya. Thank you, Ma'am Christine Lukban for this. No? Hindi ko na kasi mas search and confirm kasi hindi na ako nakakaalam masyado. Matatagalan na lang tayo. So, tama pala, no? Senior citizen at saka elderly. Okay, class. Explain ko to, no? Kasi baka naguluhan tayo. Huwag po natin isipin ha na iba yung elderly at saka disabled person. Actually, pwede siyang maging synonymous at saka itong disabled person. Kaso lang, sir, siguro lahat naman yata sir kasali. Elderly. Tatanda din yan sila.
yung disabled person, gano'n din. May ganun bang pag-iisip? Kaso lang po, book-based kasi tayo. Kung ano yung sinulat ng libro, yun lang talaga yun. At saka pag sinabi natin elderly class, hindi porket matanda ka, no, actually pwede ka nang tawagin na elderly kahit hindi ka senior citizen. No? And then, sir, bakit hindi kasali yung disabled person sa PWD? Bawal pong tawagin yung mga taong disabled, bawal na bawal yan sa atin. Baka makapiso ka sa korte niyan. Bakit mo tinawag na disabled person? So, ang kaibahan kasi ng disabled person, parang yung taong yan, walang silbi. Disabled ka. So, parang binuo mo yung tao na disabled. Pero yung person with lang, siguro kamay lang, iba putol. Okay? Okay po yan. O, siguro paa lang, putol. Pero hindi po siya disabled. Okay? Iba kasi ibig sabihin ng disabled. Parang wala ka nang magawa, wala na. Actually, binago yan ng paradigm eh. Dati-dati, pwede yang itawag. Pero ngayon, PWD na. Okay? Thank you, Ma'am Christine, for this. At least, na-clarify natin yung... Okay ba? Klaro ba yung class? Sinabi pa dito, may law, Republic Act 10754. Okay? Klaro ba? Number 5. A na to. A na to ha. 6. Ano to? She is below or above but not ano to? Ang daming law ha, hindi na isa-isahin yung mga law na nasabi dito. Sabi din doon na ng United Nations no, on the rights of the children. Sabi dito class, 18 below 18, sorry. So 17 below. So alam mo na to, sila yung child, di ba? Mga bata. Actually, hindi lang po. So sa batas pala no ay bata ka pala. Pag 17 ka, o bata ka pa. So sa madaling salita, layman's term, minor de edad. Pero nakita natin dito na hindi pa rin, no? Child talaga yung tawag sa'yo. Kasi hindi man minor yung term. Child talaga. So, child ka, 17 below, pero meron yung exemption. Ano yung exemption, sir? Yung unang exemption, yung child na hindi kayang alagaan yung sarili. Ano yan, sir? Merong mental illness. Autistic. May sakit. Ganon, okay? He cannot protect himself or himself from abuse. Another, kung kuan ka, kung PW ka, isipin ka mo na bata. Totoo. Lalo na pag bedridden ka, ay consider ka, ay. Kasi hindi, di ba, pasok ka, di ba, na hindi mo kayang protektahan sarili mo. So, magiging bata ka. Kasi, kailangan kang protektahan. Ganyan po yung sabihin. Hindi ibig sabihin, class, na parang immature ka. Ibig sabihin yan, saklaw ka ng protection ng gobyerno. Okay? So, kung meron kang kuan dyan, kamag-anak na PWD, huwag mo sabihin isip bata. Kawawa naman, no? Hindi nga na magprotektahan yung sarili. Pinabihan pa bata. Tapatas lang yan, no? Okay? Neglect, cruelty. Okay? Yung mga hindi nakakayang protektahan sarili na, ito, mental disability, physical disability. Okay? PW yan, ibig sabihin yan. Ganun. 7. Children who stays on street for living but eventually go home on regular basis. Ano yan, class? Child in street situation. Okay, children in street situation. Yan lang. O, yan lang ha. Deported children at risk.
Kasi eventually, go home on regular basis. May mga ganyan tong bata na, alam mo yung mga namumulubi, mga nanglilimos. Okay? Ang tawag nila dyan, children in situation. Kasi umuwi yan. Alam mo ba dito sa Marawi, meron kong kaibigan, nakita niya daw na dito pa talaga. Basta kasi mostly mo yata yan sa ibang lugar din. Sa about in Marawi din. No? Kung daw siya class, meron daw silang amo, inutusan silang manglimos. Pero pinapauwi lang sila, sinasakay sila ng van. Natawa ako sa isang post ko, nakita last na merong pinakamayamang manlilimos sa India na ang net worth niya umaabot ng millions. So, ganun po yan. Umuwi yan, may bahay yan. Nanglilimos lang. Sana all, malimos na lang tayo, sir. Mahuli ka dyan, no? Anti-mendicant law. Ganon yan. Okay? Ito to, simulated birth certification. No? Tama sagot dito ay 2 1, 3 2. A. So actually, ang pinaka-highlight naman talaga dito, of course, it's all about birth, no? Simulated birth certification. So, ang pinaka-highlight naman dito, may tanong kasi dito, sino daw ang pwede mag-issue ng certificate of adoption? Ito po yun na law. Actually, I correct myself dito. Kasi according to this law, isa lang pong tao ang pwedeng sa law na to makabigay ng certificate of adoption. Yun po yung DSWD secretary. Okay? 9. Ito pala yun. She is lawful person to issue the order of adoption. Sagot dito ay A. So, ito po yung law na yan. 11222. Certification declaring a child is legally available for adoption refers to a document issued by. Okay? So, grabe ang process, no? So, A po yung sagot according to this law. I don't know kung merong bago. Pero class, sometimes kasi tayo, sobrang tayo sa talino din. For example, merong bagong revision yung batas na ganito, merong bagong law. Tapos ibang law yun. Pero tinanong ka, itong law lang na ganito. Dito lang. Ikaw, dahil nasobraan ka sa talino, umabot ka na dun sa law na yun. Na revision yun. Hindi naman yun yung tanong. Example, si law letter B, meron ng revision na ganito. And si law letter A, wala pa. Tinanong ka regarding law A. Tapos sinagot mo, law B. Kasi sinabi, ay, nagkuha naman. Updated yung sagot dapat sa board exam. Mali. Kung yan lang, meron, ito kasi ko sabihin, class. May mga law kasi na related. You get me? Related naman talaga lahat ng law. Pero kung tinanong ka sa law na yan, dyan ka lang mag-base. No, dyan lang. Wala na iba. For example, tinanong ka sa formula na to. Ito yung steps. Tapos sobrang talino mo. Iba yung sinagot mo kasi ibang formula yun ako. No? Hindi po ganyan. Okay? Kung anong din yung sagot, dyan ka lang mag-base tanong. No? Sobraan ka eh. So, sobraan ka sa advance.
nagkamali ka tuloy. Na-experience ko na yan dati. Tinanong ako ng isang classmate ko na naging future top-notcher. Tinanong niya ako. Tsaka, i-defend. Yan kasi yung laro-laro namin, yung review namin eh. Tinatanong niya ako, tapos i-defend namin bakit ganyan yung sagot. Sobrang easy lang pala ng tanong. Tapos, ang complicated ng sinagot ko. Pero tama yung sagot ko. Yung sagot na yun, tama yung explanation ko. Pero hindi yun yung sagot sa tanong. Familiar ba? Ano yun, no? Nasobraan ka sa talino. Lumayo ka sa class, kailangan mong malimit yung utak mo na I'm not talking about na para nasa loob ka lang ng box. Of course, what I mean is that kailangan mong you move outside the box. Pag nag-aaral ka, kailangan hindi lang pwede si Sir Jim sa yung basis nyo, tapos na hindi ka na nag-aaral, hintay ka lang sa akin. Ang ibig sabihin sa move outside the box, wag lang ako yung basis mo. Mag-aaral ka din sa'yo. Ang ibig ko kasi sabihin dyan ay ganito. Ito ang ibig sabihin. Hindi kasi na tayo marunong mag-exclusivity sa tanong. Dapat pag tinanong ka, meron ka agad yung limitation na tanong. Isinali mo agad. Actually, maganda po yan na wina-wide scope mo pag may tanong na ganito sa methods. Kasi sa methods mo, kailangan mo ng analysis, explanation. Kaso lang sa SWPP at saka sa HBC, meron po kasing different type of exam. I know this, no? I'm a licensed teacher, I know it. Okay, you can debate me by this. Meron pong dalawang type ng exam. Ang first type ay ganito, about comprehensive analysis. So, pwede mong lahat, libre ka, na isipin mo lahat ng mga kumita. Okay? Kaso lang, sabi kasi sa mga licensed teacher, meron ding isang klaseng tanong. Objective na tanong. Yan yung pinaka-limitation. Yung dapat kang marunong na ikulong yung tanong lang sa exclusive paradigm niya. Kasi baka lumayo ka na sa dapat na inanalyze mo. You get my point? Kasi ito yung problema ng mga matatalino. Okay, ito yung matalino. Ang daling sagutin ng tanong na yan, kaso lang, sinobrahan na sa pag-analyze. May kilala akong ganyan, mga engineering. Actually, alam niya lahat ng formula, memorize niya. Pero ito yung nangyari. Nasobraan niya ng solve. I mean, you get my point. Can you have my likes there? No? Meron pong dalawang klase ng tanong. Objective at saka yung case-to-case basis. Di ba sa methods, more po yan mga cases. So, kailangan talaga wide yung perspective mo. Kaso lang, meron po tayong dalawang part ng exam, is WPP at saka HBSE. It's more about objective. Walang pakialam yung tanong kahit paano mo yun i-analyze, basta tama at target yung tanong mo. No? Ang mga matatalino, baka masagasaan kinito, sana hindi po. Okay? So, dapat meron kang wisdom na malalaman mo kaagad yung limitation kung hanggang saan lang ba yung tanong. You get me? Ipulitin ko ha. Ikaw ngayon na nakikinig, dapat meron kang wisdom na marunong kang mag-limit kung hanggang saan lang ba talaga yung tanong. Huwag ka nang tumalon, please. Kasi magkakamali ka niyan. Okay? Sobrahan ka sa talino niyan. Number 10. A po to. Discernment po to, okay? Discernment. Huwag tayong manobra. No? Sagutin lang natin yung tanong.
Baka umaapaw na yung utak natin ba? May kalalagyan yan, no? Makakamit ka rin ng question na makuan yan, masatisfy yan. Huwag mo ibuhos lahat sa isang tanong. No? Binuhos mo lahat ng kuan mo. Lahat ng analysis mo, lahat ng rational thinking. Wala tuloy. Sumobra ka. 11. So the following could result to the creation of project. Tamang sagot ay all of the above po. Market, of course, demand, need, and request, technology. Kailangan na po natin yan lahat ngayon. Okay? Market, demand. Sorry ako, maubo-ubo ako. Pasensya na. Ayaw ko na rin hugutin yung mic ko kasi makapalagian to. Sabi ko na nga, may ubo ako. Okay? So, customer request, of course, no? Paano po magkakameron ng need kung walang customer na nag-request niyan? That's the demand. Of course, how can you reproduce it without technology? 12. Others the same with programs. True. At social organization, there is no difference. Ang tamang sagot. So, A. True under social administration. So, number 1. Letter. So, next choice, false. Project is smaller than. Diba ito yung sabi ko? Project is smaller than programs. Mas malaki po program. A. False. Project terminates when objective is achieved. Oh yes, ito yun. Itong number 3 na choice, ibig sabihin nito, matatapos yung project pag natapos yung objectives. No? So yan po yung mangyayari. Ibig sabihin, short term lang yung project. Number 4. Ibig ko sabihin sa 4 is yung Roman numeral. Project is just smaller version of program. Project is just smaller version. Hindi po. Ibig po sabihin itong 4th Roman numeral is parang similar lang daw. Maliit lang na version. Mali po. Magkaiba talaga sila. So yung sagot lang natin dito ay false lahat. So at 2 and 3. Get me? 13. So kung hindi kayo naguguluhan kayo, ang epicenter po natin ngayon ay policy and agency base. So dyan po ako nag-base sa policy and agency setup. Okay? So later po tayo sa mga law. Siguro next meeting or third drill. So lahat ng law, I'll go dive there. No? Yung mga batas na yan. Tatamaan yan sa atin, okay? So 13. Which of the following is the least appropriate? So pag sinabi natin appropriate lang, hanapin mo yung tama. Pag may least appropriate, hanapin mo yung mali. So, hanapin mo daw yung mali sa program. So, in order to answer this, dapat alam mo yung program, mga mechanism. So, ano ba yung program? So, B yung sagot. Tama naman yung A. Of course, program manager must expect change. Alangan ba naman na nga gagawa-gawa ka ng program dyan tapos wala ka palang future na walang mangyari. May mangyari man lang. Success is measured by degree which is satisfies. Tama, then, needs. Program manager monitors the progress. Tama naman. So, program manager manages the project team to meet the objective. Yan po yung kamalian.
Mali po yan. So parang ginawa mo lang yung project para parang to-do list na. At least nagawa yung checklist, okay na to. Ano ka ba? Top 14. Development of communities bottom up. Okay? Leadership will generate local activism. Ano yung bottom up, sir? Nagsimula ka sa mga grassroots, papuntang taas. Okay? Tignan nyo dito yung paggagawa ng tanong class. Ensure the development of communities. So, di ba yung describe niya, it's a big aspect. It's a macro aspect. Macro. Diba, community yan? Malaki yan eh. Pag malaki. Paano mo yan siya ma-ensure yung development niyan? So, sabi dito, leadership will generate local. Kung sinabi natin local, pinili mo yung mga specific na tao doon. So, nauna ka sa local para ma-develop yung community. Ano yan? Bottom up. 15. Which is true about social planning. Social goals. A po. Actually, it's more about CO na tanong. Tatlo kasi yung sangay ng CO. Meron yung una, locality development. Yung locality development, it's more about may ma-achieve kayo na project only sa pagtulungan ng mga community na yan. Yung isa is social action. Yung social action, it's more about merong agrabyado, merong agrabyadong party, and kailangan mo mas mag-stand as advocate. Okay? Ang social planning naman, class, meron po yung social goals and target, preparation plano. Yun po yun. I think na-explain ko naman sa inyo later, but furtherly sa methods, paladaanan ko yan. Okay? CO kasi yan eh. 16. Stakeholders may often have very different or conflicting as part of project management responsibility to do what? Balance. Ito talaga yung pinakatamang sagot. Sa A, na hindi po pwede. Stakeholders should not influence project. Yan yung trabaho nila. Yan yung trabaho nila talaga. To influence. Ano pa ba? C, manage stakeholder expectation but isolate project. Maling-mali. Ano ibig sabihin ng isolate? Nabla ka sa kanya. Hindi. 16. So, isolate team. Class, take note. Okay, take note. Gusto ko ito i-understand sa inyo. Saan ba natin nakikita yung word na stakeholders? Usually, kung ako yung pasasabihin, kikita ko yung word na to sa mga business setup. So, parang sila yung kumukompose ng mga project. Oftentimes, it's called investors or yung namamahala nag-invest. So, ibig sabihin yan, yung big corporation, pinamamahalaan niya ng mga different investors. Yan yung parang stakeholders.
Isipin mo, corporation yun. So, dapat magtulungan. Hindi po pwede magkuhan, isa-isa ka. So, B lang po yung pwedeng at saka pinaka-rational na tama. Okay? 17. So, 17, ibig sabihin dito, yung assignment daw niyan, naka-define daw yung deadline. Alam nyo ba na walang deadline yung 4-piece? So, pwede maging habang buhay yan. Unless ko iripaso yung batas na yan. Kasi ano yung goal ng Pilipinas sa 4-piece? Natatawa na lang ako na mawala daw yung kahirapan. Yan yung goal. You get it? So, ito yung mangyayari dito. Hindi yan mawala. Ano ba mawawala yan? So, halata naman, di ba, na program ay long term. Ang tinanong dito is, ito daw assignment na to, meron daw siyang deadline. Ano yan? Hindi po portfolio, hindi po tayo i-doc dito. Wala po yan, operation dito. So, project po yun short term ha, kasi may deadline. Hindi na mawala. Paano ba yung mawala? Hindi na mawala yung purpose. Mabago mo siguro yung pangalan yan, pero siguro hindi na mawala yan. Siguro, yung priority ng government in terms of budgeting, posibleng liitin lang yan. At hindi. Depends. So, 18. Hello, where are we? What limitation can be applied in project? Lahat po. Okay, lahat po. So, di ba, project po class, sobrang dami ng limitation. No? So, location first. No? So, meron po yung location. Priority. Customer satisfaction. Cost, time, quality. So, halaga naman. No? Cost. Hindi po tayo mayaman na bansa, no? Sobrang gumasto. So, may limitation tayo sa cost. Oras, quality, risk, lahat po yan, no? Location. Hindi porket nagbigay ng ayuda itong sa barangay na to, bigyan mo na lahat ng tao. That's a matter of equity and equality. Hindi po equality yung bansa natin.
Kailanman wala bansa na equality, whether we like it or not. Ikaw ngayon, baka magkalaban ng equality dyan. I just want to tell you, illusion yung nasabi mo. Wala pong bansang equality ang pinalaban. I can have you a book. Ibigay ko pa yung page yung sinabi ni Mendoza nung yung na hirap. Pero bakit niya sinabi doon, 30% lang priority natin? Kasi wala tayong pera. Kasi wala tayong pera. And namumuhay po yung vision natin in equity. So, bigyan lang muna kung sino yung nangangailangan. Tignan mo yung pamilya, di ba? O, si Bunso. Si Bunso. Lahat ng mga pinaglaan kuya nasa kanya. Hindi siya binigyan ng bagong damit. Kasi wala pang pera. We have a limited cost. Kung ikaw yung social work na nandito ngayon, wag mo ipaglaban yung equality. Hindi po yan mangyayari. Kahit pa sa bansa natin. Equity po yung nag-will sa government. I know it. No? We do it in our masters. Equity po yung tumatakbo sa gobyerno. Hindi po equality. Ang mga batas survey na equity. Ano sir? For example, PWD at saka senior citizen lang yung may kuan. May ano na to? May tax exemption sa VAT. Kung equality pa tayo na nation, dapat nilahat na. You get me? Okay? Kung ano yung pinaglalaban mo dyan, kung hindi siya alinsunod sa, kung may anak ka ngayon, for example, yung anak mo nagsabi, Mami, bilhan mo ako ng bag. Nagkataon, nagkasakit yung anak mo, yung isang anak. Ano yun? Equality mo lahat. Gastuhan mo sa ospital yung isa, bilhan mo rin ng bag yung kuan mo. Sabi kasi dito, meron daw limitation lang yung lahat. Kung kaunti ng pera mo, pipili ka ng equity. Kahit nga pagiging parents, hindi po equality eh. Okay? Get me? I think may mga nakaka-relate ito mga parents eh. Send likes there. Hindi po equality yung tumatakbo sa mundo natin. Illusion po yan. Okay? Get the point. Ano po? Tapos magtamo tayo ngayon. Itaas yung sweldo ng mga social worker. Ngayon. Kung napagdesisyon na nila doon na sa pag-legislate nila ng batas na nursing muna yung kataasan lang ng sweldo, hindi ka pwedeng mag-bark dyan na equality. Kasi SWPP drill number 1 Sir James, project limitation po yung pinag-uusapan natin. Okay? Isa dyan cost. Wala tayo kwarta eh. Wala, no? Kami din. Bakit sundalo lang tinaasan ng sweldo? Walang equality. Wala naman talaga equality. No? Kahit pa ano sigaw natin dyan, nag-ubos lang tayo ng laway. Equity is what fuels our nation. Okay? Anyway, pag nasa purpose ka, makarelate mo ka ani ay. Abag 19. Kay economic model. Ito talaga. Letter D.
Okay? Naintindi. This is an objective ko. 20. To ensure the objective of the project are met, it is required to establish an ambiguous or realistic. So, hindi po pwede po na report the project status to PMO. Kahit pa anong report mo dyan, kahit pa every minute ka mag-report sa mga boss mo sa project mo, ito yan. Kung hindi klaro yung objectives mo, walang mangyayari dyan. Verify objective in closing phase. Sa closing phase ka lang mag-verify? Paano yan? Verification must be done during planning. Actually, magsisimula talaga sa implementation. So, isipin nyo to. Alam niyo yung APIET, assessment, helping process natin, di ba? Assessment, planning, intervention, evaluation, tsaka termination. Actually, nagsisimula talaga yung pag-verify. That's more about evaluating sa implementation. That's more about monitoring. So, minamonitor mo every action. Actually, hindi sa planning nagsisimula. Sa paggawa nyo ng action. Pero while monitoring sa result ng actions nyo, doon nyo rin binibase sa planning. Ito yun. You get me? So, hindi pa rin pwede na kuan sa closing phase ka lang mag-verify. In my own words, ang words ko talaga, no, para akong author nito na meron akong karapatan magganito. I think sa implementation talaga magsisimula yung monitoring. Okay? Kasi, implement. Monitor mo na kaagad yan. Every implementation. So, di ba, ang next na implementation ay evaluation. Yun naman, sa pagkasunod-sunod pa lang ng helping process, alam na natin na doon talaga nagsimula yung monitoring. 21. Supportive. Ano yan? Reassurance, encouragement. So, 21A. So, bilisan lang natin yung mga level A na question na kuan na. 22. There is no base way to manage. Ibig sabihin yan. Contingency view. Ano ibig sabihin ng contingency? Diba, pag contingency class, parang meron kayong plan B. Diba? May plan B tayo. Okay, contingency fund to. Diba? So, ibig sabihin yan, tinitignan mo ngayon na posibleng hindi to mag-succeed. So, meron kang contingency plan. Tama ba? Okay? So, ibig sabihin niya, no, there is a best way to manage. So, kung meron kang plano na ganito, even if gano'ng kaganda yung plano na to, meron kang contingency view na posibleng may mangyari. Okay? Ganun po yun. Itong the rest of the options, may mga tanong naman tayo dyan. 23. Alam mo na to. System theory. Bakit, sir? Yan yung sagot. Okay, siya yan lang kasi yung may theory na word. But anyway, meron namang keyword na all parts interdependent, intertwined. Ito po yung keyword. 24. So, ito po yun. Actually, kung i-research mo yung definition ng child placement, bilong po dito yan yung adoption, foster care, legal guardianship. So, ito po talaga yung definition ng child placement services.
Okay? Adoption, foster care. Pero meron tayong additional na mga choices. Ano ba yung ibig sabihin, sir, pag residential services? Sabi dito, it's a type of service providing 24 hours lang. Yan lang talaga. 24 hours. Pag may word na 24 hours, residential services. Okay? Letter C. Ano naman, sir, yung temporary shelter? So, from the word temporary shelter, siyan po nilalagak yung survival in early stages of disaster. Sa po nabagyuhan. Saan sila more applicable? Sa temporary shelter, di ba? Kasi mayroong disaster. Okay? Ano naman, sir, yung foster care? Di ba? Sometimes, tumitingin ako ng mga movies ba? Sa yung mga US. For example, yung scenario is social work scenario. Nag-away yung parents, yung bata ngayon ulila. Or ano ba yan nasa isip mo? Basta awayan ng pamilya. So, di ba ito yung mga madalas na pinapasukan ng mga services. So, for foster care, also known as out-of-home care. Sabi nga dito, ito yung services na bibinigay sa bata who cannot live with their parents. Ano yung nasa isip mo ngayon? Ibig sabihin nito, pag yung bata sinasaktan, para bitang, ito yung term, para bitang delikado kung ipauwi mo ng bahay. Kasi baka mas lumala pa. Baka mas ma-rape pa. Or mamatay. Or patayin. Tanongin kita, saan siya mas applicable ilagay? Sa foster care. Okay? Bakit sa foster care? Ito yung tanong na sa isip mo. Sir, di ba, sir, yung pamilya ang pinaka nagmamahal sa isang tao? Ang grabing drama naman yan, no? Totoo po yan, no? Huwag nating kalimutan, class, na sa foster care, meron po tayong tinatawag na foster family. Okay? Foster parent, di ba? Alam nyo yan? No? So, hindi po blind yung mga agency dyan. Alam po nila na tanggalin man, kung tinanggal mo yung bata sa pamilya, so nasa isip na ng bata, kawawa naman ako, wala akong pamilya. Huwag kang mag-alala. Kasi kung sa foster care ka, even if tinanggal ka namin sa pamilya mo, by virtue of court order, or ano ba yan nangyari, may pamilya ka pa rin doon. Alam mo yung mga foster family dyan, mga foster parent, lisensyado yan, no? Sana, no? Lisensyado yan, alagaan ka. Lisensyado yan. Okay? Klaro ba class dito, Bart? Kasi mahirap to na part eh. Ang daming lumabas dito. Klaro ba? So, dito, ano yung mga keyword? Tsaka ano yung mga dapat nyo i-look forward dito. Okay? 25. Dito ay ito yung airpat. Alam mo to, ito talaga yung objective. So, itong type na tanong na to, it's more about what is this services? Diba, yung last, diba, nilabas ko last yung ano yung kalahi-seeds, ano yung listahan, ano yung purpose. Ito lang yan na type ng mga tanong. Pinapadetermine lang nila sa'yo, dinidescribe sa tanong, kung ano to na ano to na program. Okay? Or project ng gobyerno. Parenthood. Alam mo na yan. Huwag kang magdami ng anak. Ganyan lang yan. Responsible parenthood lagi. 26. Respect for human dignity o ano. Alam mo na to. Values yan ng disability. Memorize natin to, ha? Next.
O, ito naman yung vision. Pag vision, we yan, we. Pag mission, 2 kaagad, 2. 2 yung nauna ba? 28. Ito yun. To develop. Okay?